I'm Jello from Pageant Nobles. So, yung tanong ko is related naman sa advocacy ng Ministers of Filipinas and also Man of the World, which is promoting education, encouraging education, especially for our youth. So, this year, recently, ang Pilipinas ay nagka-issue which is isa tayo sa mababa yung literacy rate sa Southeast Asia. Paano nyo may encourage ang mga kabataan na mag-aral? Dahil nga ang ating advocacy ay edukasyon. Let's start with, siguro with this Tony, kasi advocacy is education. Kabisado. Hello guys, so my advocacy is totally free education for all. And so yun, first of all, bago ko sagutin yung question niya, we are now in election season. So, kaya ako pinili yung totally free education to all is because I want to challenge all of the politicians to support the education free to all of us, to have education na hindi na natin kailangang magbayad or bumili or gumastos ng kahit ano sa school. Na dapat yung estudyante, kasi palagi natin sinasabi na maraming libreng school dyan, papasok ka na lang, which is hindi totoo. Marami tayong binibili, maraming binabayaran sa school. Hindi siya libre, hindi siya totally free. Kaya sinasabi ko na totally free is because I want na sana na wala nang bibili na math time, English time, Filipino time, or something na book sa college or sa elementary or sa high school na like coloring materials or like yung mga project na pinagkakagastusan. Sana i-push natin na even yung food and water natin totally free, di ba? Doon masasabi natin na maraming public school dyan na which is magpupush na sa kabataan na ay, papasok na lang ako kasi hindi na kami gagastos, hindi na kailangan ng katulad natin, di ba? Ang kwento ng mga magulang natin or mga lolo't lola natin. Nakakatawa pero totoo na. Naglakad ako ng ilang bundok, lumawoy ako ng dagat, tumawid ako ng ilog para lang makapag-aral. Pero karamihan sa kanila, di ba, hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral kasi ginawa na nila yon pero may babayaran pa sa school. Eh wala nang pera eh. So ngayon, di ba, sabi ko nga, election, dapat i-push natin na libre na lahat. And to answer your question na yung literacy rate natin is mababa. Simple lang yan, masusolusyonan natin yan. Kung yung sinasabi ko nga na, kung ang education ay totally free na, syempre, ano pa bang gagawin mo? Free na nga lahat, di ba? Of course, magbibigyan tayo ng courage and happiness and joyfulness na magpo-focus tayo sa pag-aaral kasi doon natin masasabi na yung pag-aaral, isang pag-asa ng kabataan. Kurt, masasabi mo sa... Masasabi mo, paano may encourage mga kabataan na mag-aral para tumaas ang ating literacy rate sa bansa? Para po sa, kahit sa hirap ng buhay na kailangan namin gumagal. Hindi rason naman po yung sabihin sa na wala kayong pera rin ganyan. Hindi nyo kaya mag-aral. Pipili gagawa ng parang. Hindi po yung bata na wala na pong kayang gawin sa buhay. Katulad ko dati, lumaki ako sa mahirap na buhay. Gumawa ng parang para mabuhay at aral. Unti-unti naman po yung makapad ko na pag-aral ko na nakapagtapos ko. Yun lang po. Tama naman yun yung sinabi ni Sonny Johnny Dirk na number one is yung sana is maging free education, and number two, ihag lang yung kahirapan para makapag-aral kasi meron pa mga student, working student yan. Pero, and gusto masasabi ko dyan, to encourage them is ang education is napakalaga kasi ito yung isang primary na matututunan natin or nasa sa atin ay iba na ako ng ibang tao. That's all. John, how would you encourage our youth? For me, siguro nahalasabi nila lahat eh. Pero yun nga, number one problem kasi is money. So, ayun nga, kung siguro mas tama ang suggestion kung mas matutunan ng pagpansin na lahat ay libre, siguro mas madaming may encourage na mag-aral. Although yung nangyari sa nakaraan na K-12, yun nga yung naging reason, yung ng iba kung bakit
medyo tinamad na mag-aral kasi nga medyo napatagal yung process ng ating sa education. So, feeling ko pag binalik siguro natin yun, mas may encourage pa ulit yung mga kabataan na mag-aral kasi ilang years na lang yun eh. So, possible na ituloy pa nila yung college or degree na tinatapos nila. Yun, para sa salamat. Thank you. Thank you so much, and let's call Tiara Hollins. Okay, so I've got 2 questions. Difficult? May question. Kaya ano muna kay Justoni kasi this is your third national pageant. So, ano yung mga bagay on your preparation na kinailangan mong ibahin this time for Mr. Philippines? For me, sa akin, mga bagay na kinailangan kong ibahin is yung attitude talaga. Kasi before talaga, masasabi ko, wala akong edge sa mga candidates na nakakumpit ko is because kasalanan ko. Hindi ako masyadong nag-prepare kasi ang gusto ko lang noon parang naging masaya na ako na national pageant to. Pag nakita ko ng mga family ko and friends ko, sinasabi nila, kasali ka sa ganito, kasali ka sa ganyan, ang galing mo naman. Honor na agad. Pero ngayon, this is my third time. I am more dedicated na manalo, na ibigay yung very best ko. Kaya from the moment na naging official candidate ako, hindi pa nga lang yung candidate eh. Nag-screening pa lang. Nag-push na ako no, na iniba ko yung attitude ko, iniba ko yung style ko. Dati parang one day, 1 week, magbabasa ako ng something na related to pageantry para ma-enhance yung knowledge ko. Ngayon, hindi. From the very beginning, nagbasa ako ng nagbasa, nanood ng nagnood, and then nag-prepare ako sa self ko, physically and mentally. So, kaya masasabi ko na I think a half year yung preparation ko. Sabi nga ni Michelle D, nung hindi siya nabigyan ng chance na makasagot sa question niya. Sabi niya, nag-prepare ako whole year. I am so ready. Ang masasabi ko naman ngayon, nag-prepare ako half year. I am so ready. Here tayo. Fairness, ha? Pakadal na po yung mga Okay, so ito naman for Denver and Kurt. I believe kayong dalawa is more on bikini open. Tama ba? So now, aapa kayo sa ibang entablado. Ano yung mga adjustments na ginawa niyo? Kasi, we all know naman, diba, sa Bikini Opens, meron lang siya mga segments, tapos lalakad ka na. Siguro merong Q&A ng konti, but this time, iba ito. So, ano yung mga ginawa niyo? Siguro dito, mas naging discipline kami kasi this is a national pageant nga kasi compare sa bikini kasi para mostly sa bikini is looks lang talaga yung titignan and body yun. Pero dito kasi kailangan mo talaga may preparation kayo, which is body and mind talaga. So yun, so yung preparation namin is kagaya din yung preparation ni Tony. Siguro study like nanonood ng mga babasa, ganyan. So yun yung mga adjustments na sa akin na ginagawa ko. Yes. Okay. Parehas lang din yung sinabi. Pero sa yun, ang nagiging preparation ko ngayon is more sa lalaman. So, is pagiging muna na nakawala. Sa career. Thank you. Jay? Easy ha. Thank you so much, and let's call our next meeting friends. We'll
ask a question. Si Dave. Dave. Ano ka? Elite male. Ayan, our elite male. Let's call on our elite male pageantry PH.